mga julul, sinisira ko daw ang Pilipinas. Palangga, sinisira ko ba Pilipinas? Ako ba ay nagnanakaw sa inyo ni piso? Sa pera ng bayan? Ako po ba ay nagpapakalat ng pulburon sa inyo? Ako ba ay nagtutulak ng pulburon? Ako ba ay nagpapalabas ng mga kidnapper o nangingidnap? Ako ba ay nangingidnap katulad ng dalawang bata? Ako ba ay nagsisingot? Ako ba ay nagnanakaw dyan sa sa national budget natin? Ako ba ang gumastos ng 5,500 flood control? Ako ba ang gumagastos ng pera ng bayan para katulad ni Lisa Tanas na pumunta sa Amerika para magsingot-singot, magbiga-biga lang, mag-party-party at gagamitin niya kunyari working visit, yung pala singhot visit. Kaya meron silang kasamahan na yun nga, hindi pa tapos yung hindi pa tapos yung investigation na allegedly ay namatay sa singhot. Kasi nakita sa mga previous videos and pictures ay sobrang healthy ng tao. So, under investigation pa, tignan. Alright? Ngayon, ako ba ay nag-smuggle ng asukal ng bigas? Wala. Ni piso, wala. Pero huwag kayong mag-alala. Lisa Tanas, alam mo meron akong pinaka-sensitive na information na natanggap few hours ago. Pero hindi ko pa pwedeng sabihin sa inyo. Pero naikalat ko na sa mga dapat makaalam. Lisa Tanas, bangag. And one day, malalaman ninyo. Okay? Kaya yung mga sensitive information na yan, naikalat na natin yan sa mga taong dapat makaalam. Very sensitive. Yan po, kaya nga sabi ko, na-interview ako ng, IBC 13. Palangga, nailabas nyo na ba yung interview nyo sa akin doon noong 23? Can you send me the copy, please? Send mo sa akin, Palangga. Hindi ko pa napapanood. Kaya ganun na lang yung galit nila sa akin. Kidnapin si Maharlika. Takutin si Maharlika. Hindi umubra yung kaso nila Kasi nilalabanan ko legally So, dahil si Lisa ay sanay mangidnap, yun ang kanilang ultimate para kidnapin ako dito sa the Netherlands. Payag ba kayo, Palangga? Nang alindog ko ay makidnap na lang ng ganun-ganon. Sabi ko nga hanggang sa huling patak ng dugo ko, kung sino man ang inutusan ni Lisa Tanas, hindi ko kayo tinatakot. Pero sinasabihan ko lang alam ko ang gagawin ninyo sa akin. So, pina-activate ko na ang mga Navy SEAL ko. Ngayon, nagluluto lang siya ngayon. Yung Navy SEAL ko nagluluto, yung isa nagsiswimming pa sa taas. Di ba? So, ito yung mga trained galing sa sa Pangkalawakan, di ba? Mga kamag-anak ni Scheider to Anyway, international kidnapper kung ganon, sabi ni Jess, yes, kailangan nyo tong kailangan nyo tong i-echo. Tingnan mo kung sinong-sinungaling. Pinakalat nyo, GMA News, na si Pangulong Duterte nag-seek ng asylum sa China. At ang kanilang, I think, nagsalta ang kanilang, ministry. Okay? Nagsalita na hindi totoo na nag-seek ng asylum ang Pangulong Duterte. Kasi according sa Foreign Ministry, imagine mo si Pangulong Duterte pumunta doon weekend. Alam nyo, mga kababayan, alam ko, lahat ng mga nanood sa akin dito, maliban sa mga trolls, hindi isang saradong utak. Paano ka mag-apply ng asylum visa, asylum visa, ng linggo or sabado? Walang office work yan. Di ba? So, GMA, kayong mga biased media, kayo yung fake news. Kayo dapat ang pinapatawag dyan sa mga traidor.com na yan. Di ba? Pinasinungalingan na ng China na at my goodness, hindi gagawin ni Pangulong Duterte kahit siya hindi ko to father. But, hindi ko siya kamag-anak, pero sa kanyang personalidad at sa kanyang mga pronouncement, hindi tatakas ang Pangulong Duterte sa Pilipinas niyang mahal. Di ba? Hindi gagawin. Kaya fake news talaga itong media na ito. Tapos ngayon, okay, tayo ngayon, si Maharlika, pero thank you po sa mga prayers ninyo at sa mga tulong ninyo.
Mga dasal ninyo, thank you so much. Yes, thank you. Chichi, thank you very much. Merilo, thank you. Spear, thank you. So thank you sa inyong mga tulong dahil tsaka yung inyong mga prayers, lalo yung mga prayers doon kahapon, nung the other day, 23, talagang grabe yung inyong support sa akin. And zero remittance tayo sa 28 kay Pangulong Duterte, sa birthday ni Pangulong Duterte. Pero wala pong big event na katulad ng event natin noong 23 according to Alvin and Tourism. Nabasa ko kay Alvin kasi sila Alvin lagi silang nandoon sa ICC, di ba? So nandoon sila sa harap ng ICC. So wala at sabi daw ni according to that report, walang malaking event na i-organize, kanya-kanya or grupo-grupo na mag-picnic para kay PRRD. Pero may mga Pilipino na from all over the world talagang pumupunta dito to show support para sa Pangulong Duterte sa araw sa kanyang birthday. Alright? Sino? Tama, demonyo sila Maharlika, sabi ni Daslane. Daming bitter kay Palangga. Ay, oo naman, matagal na nila yan. So gagawin na sabi nila fake news si Maharlika. Paano ako naging fake news? Nung sinabi kong i-eliminate nila tayo. Plan, eliminate the enemies. Eliminate si Pastor Kibuloy, i-eliminate si Pangulong Duterte, i-eliminate si Inday Sara, doon mo impeachment, at unang-una si Maharlika. Okay? Kailan tayo naging fake news? Kaya po sila galit at gusto tayong ipakidnap, ipa-extract. Buti na lang sana, kung pag in-extract nila ako, dalhin nila ako doon sa ICC. Papayag ako. Diba? Basta magkatapat kami ng kwarto ni PRRD, so I can take care of him. I'm serious. ICC. Baka naman. Baka naman. Basta payagan nyo lang ako. You know? At paglulutuan ko si Pangulong Duterte ng kanyang mga favorite na mga paksiw, kung ano man, sinigang. Kasi meron ng mga bulad. Ay, yung mga pais ba? Sa Ilonggal ba? Ano yan? Alright. Tuloy-tuloy lang, madam, para sa mga Pinoy. So, alam ko na yung gagawin ng gobyernong ito, mga kababayan. Ang plano nila, kidnapin si Maharlika. Good luck. The moment you touch my alindog, yun lang ang gusto kong sabihin sa inyo. The moment you touch my alindog, ano tawag doon? Sa ano ka na? Sa larong chess? Checkmate ka na. Yes. The moment na ginalaw nyo ang alindog ko, checkmate na kayo. Ayun no, Navy SEAL. May ano pa to, may buntot pa tong kasama ko. Anyway, okay. Sana, oo, di ba? Sana mag-join, sino? Oh, by the way, si Sas. Okay. Si Sas kinasuhan ni Shelo Magno. Ang tanong ko kay Shelo, recent yan, Cyber Live, kinasuhan. Teka, tingnan natin ha. May nag-send sa akin. Si Sas. Okay? Anong ibig sabihin nito? Ang tanong ko kay Shelo Magno, di ba? Yan, appointee ni Bangag yan, sa under ni Bangag, tapos biglang kunyari, nag-cloud chaser, nag-criticize kay Bangag. Ang tanong ko sa iyo, Shelo Magno, tanong lang naman, sino ang nasa likod mo? Sino ang nag-udyok sa iyo para mag-file ng libel case o whatever case man, kung ano pa man, kay Sas? Kaya nga sabi ko sa inyo, Palangga, mahal ang pakikipaglaban sa katotohanan. Sobrang mahal daw ang binayad, okay? Para, magkano binayad para kasuhan si Sas? Cyber Live, kinasuhan. Teka, tingnan natin ha. May nag-send sa akin. Si Sas. Okay? Anong ibig sabihin nito? Ang tanong ko kay Shelo Magno, di ba? Yan, appointee ni Bangag yan, sa under ni Bangag, tapos biglang kunyari, nag-cloud chaser, nag-criticize kay Bangag. Ang tanong ko sa iyo, Shelo Magno, tanong lang naman, sino ang nasa likod mo? Sino ang nag-udyok sa iyo
para mag-file ng libel case o whatever case man, kung ano pa man, kay SAS. Kaya nga sabi ko sa inyo palangga, mahal ang pakikipaglaban sa katotohanan. Sobrang mahal. Dahil buwis buhay. Hindi lang financial, buwis buhay ang makikipaglaban. Pero, we are destined dito sa buhay na to. I don't think si SAS, baby girl, I don't think si SAS Sasot ay pinili niya maging, maging tagapagrepresentante para sa taong bayan na magsalta at mag-expose. Alright? Sabi ni D. Redman, tauhan niya ni Tambaloslos kaya gumastos. Maganda yung Zero Remittance Day sa 2028, sabi ni Umzak Yumi. Sino at magkano? Ang sabi ni Rebecca. Sino at magkano daw ang binayad, okay? Magkano binayad para kasuhan si SAS?